handa ka na ba sa buhay probinsya? Liblib daw yun, sabi ng kasambahay ni Sir sa akin. Mukhang magtatagal tayo. Pinagdala tayo ng maraming damit tingnan mo. Laging probinsya ako kaya walang problema sa akin. Pero okay ba dun sa lugar nila? May nakita ka na bang kakaiba? Negative. Pero kung okay ang tanong mo okay na okay. Ang ganda nga dun pero ewan ko ba? Kahit anong ganda ng paligid, may kakaiba dun. Hindi ko lang alam kung ano. Basta, na-briefing ka na ni Sir. Alam mo na ang gagawin kung sakali. Leave it to me pare. Baka nakakalimutan mo. Nauna ako sa'yo doon ng 1 linggo kaya mas kabisado ko na kahit papano ang galawan nila. Kaya sagot kita. Matagal na tayong partners in crime, di ba? Sige, sabi mo yan eh. May tiwala ako sa'yo. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Kapag nagmahal ka, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya? Kaya mo bang sumuong sa panganib sa ngalan ng pag-ibig? Handa ka bang hamakin ang lahat? Kung may sagot ka sa mga tanong na ito at nakaka-relate ka, maaari mo ikwento sa amin ang karanasan mo at babasahin namin ito. Dear Miss Amy, isang magandang araw sa bumubuo ng inyong program at sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Eric. Ngayon ay 45 years old na at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Isa akong sundalo/bodyguard. Marami na ako naging amo. Mga mayayamang politiko at malalaking businessmen, minsan artista. Ngunit sa lahat ng naging amo ko, ang pagpasok ko kay Don Matias ang hindi ko makakalimutan sa lahat. Dahil dito ko nakilala si Hana. Ang ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng isang pag-ibig na hinamak ang lahat maging ang mga aswang. Isang paalala, ang ating kwento ay naglalaman ng tema na hindi angkop sa mga mas nakakabatang tagapakinig. Sir? Sir? Nandito na po tayo. Oo nga. Nakatulog pala ako sa biyahe. Ang ganda po talaga dito sa probinsya nyo. Parang nakakawiling tumira dito. Totoo yan. Kung ako nga lang ang tatanungin, ay mas gusto kong dito na lang tumira. Kaya lang ay nasa Maynila ang trabaho ko eh. Pero sa mga susunod na araw, ay magpapahinga tayo. 1 buwan tayo rito. Kayo ba? Ay nakapagpaalam na sa mga asawa at nobya nyo? Nagpaalam lang po ako sa nanay ko. Negative ang love life, sir. Maraming magagandang dalaga dito. Mari kayong mamili. Maliban lang sa isa. Nang sabihin niyo ni Don Matias, eksaktong lumabas ang isang may edad na babae. Nang lumabas ang ikalawang babae, doon ako natulala. Para siyang diwata sa ganda. Maputi. Mahaba ang itim at tuwid na buhok. Parang nililok sa diamante ang nangungusap nitong mga mata. Matangos ang ilong at mapula ang mga labi. Ang katawan ay balingkinitan at perpektong hubog. Nagmukha itong anghel na bumaba sa langit sa kulay puting bestidang suot niya. Bigla ako natauhan nang muling magsalita si Don Matias. Si Hana. Siyang mapapangasawa ko kaya off-limits kayo dyan. Opo, sir. Yes sir. Maligayang pagbalik po, sir! Ang daddy, pinakakain niyo ba ng maayos? Kumusta siya? Mabuti naman po siya at kumain sa oras. Nasabi ko na po sa kanya na uuwi kayo ngayon at naghihintay na siya sa inyo. Sige. Pupuntahan ko siya mamaya. Daddy! Iha? Natutuwa akong makita ka ulit. Kumusta ang maganda kong dalaga? Okay naman ako, Daddy. Pwede mo po ba akong bigyan ng pera? Bahala kong pumunta sa city eh. Kasama ang mga friends ko. Mag-shopping kami. Oh, sure, anak. Mamaya sa loob, bibigyan kita. And, uy, sino siya, Dad?
Hindi ako kumibo nang tingnan ako ng babae mula ulo hanggang paa at ngumiti. Lumapit pa siya sa akin at tumawag sa braso ko, tsaka inikutan ako. Nang huminto si Cecil sa harap ko, ay ngumiti siya sa akin na nakakaakit. Nangahawakan na niyang mukha ko ay bahagya ko yung iniwas na walang pinapakitang emosyon. Simpleng paraan para iparating na hindi ako interesado sa kanya. Tila nakuha naman yun ni Cecil at agad na walang ngiti, saka tinaasan ako ng kilay. Siya si Eric, ang bago kong bodyguard. I like him. Gwapo siya. Pwede bang sa akin na lang siya, Dad? Anak, hindi pwede. Hindi siya gaya ng ibang lalaking nakukuha mo. Matino yan, isa siyang sundalo. Hindi siya basta-basta. Sayang. Sweetheart, I missed you. Maligayang pagbalik, Matias. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi mo man lang ba sasalubungin ng halik ang mapapangasawa mo? Sinundan ko ng tingin ang babaeng Hana ang pangalan. Nakita ko na pilit ang kanyang ngiti. Mas lalo na ang paghalik niya sa matanda. Bigla akong nahiwagaan sa kanyang kinilos. Nang sunggaban ni Don Matias ang labi nito at puno ng pananabik na hinalikan sa harap namin, nakita ko ang pagtanggi niya at itinulak ito. Bumakas ang pandidila sa mukha niya, pero agad niyang itinago yon sa pilit ng ngiti. Ngumiti lang din ang matanda, pero may nakita akong galit sa mga mata niya. Oh, bakit ka tumatanggi? Hindi mo ba ako na-miss? May ibang tao, nakakaya naman. Oo nga pala. Pasensya ka na, sweetheart. Masyado lang akong nasabik sa iyo eh. Di ba ni mamaya? Baka pwede na. Total naman, malapit na ang kasal natin. Matias, may dalaw ako ngayon. Ganun ba? Sayang naman. Kailan ba? Kaninang umaga lang dumating. Hindi ba di? Ayos lang yon. Makapaghihintay naman ako, sweetheart. Masakit ba ang puso mo? May gusto ka bang kainin? Ayos naman ako. Oo, sige. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Sir, iaakyat na po namin ang gamit nyo. Oo, sige. Abner, ikaw na ang bahala kay Eric. Opo, sir. Siya nga pala, sweetheart. Si Eric nga pala, ang bago kong bodyguard. Simula ngayon, makakasama na natin siya rito. Eric, siya na, ang mapapangasawa ko. Mula ngayon, habang narito ako sa bahay at wala naman akong lakad, ikaw ang sasama sa kanya sa mga lakad niya. Opo, sir. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw naman. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. O kaya kay Manang Lina. Sige po. Salamat po. Oh, pumasok na po kayo, sir, nang makapagpahinga na. Unang gabi doon sa bahay ni Don Matias. Naninibago ako dahil alas 7 pa lang, pero pakiramdam ko ay alas 12 na ng hating gabi. Wala ako naririnig na tunog ng mga sasakyan o mga tambay sa kalsada, maliban na lang sa tunog ng kuligling. Bukod doon ay may iba akong pakiramdam sa paligid. Parang lagi may nagmamasid. Nakakilabot. Napansin ko rin ang mga bawang na nakasabit sa bintana ng mga kasambahay. Maging sa quarters namin ni Abner. Nang tanungin ko siya kung para saan yon, hindi rin niya alam. Alas 7:30 na nang pumunta kami ni Abner sa kusina para kumain. Saktong katatapos lang nila Manang Nina. Bahagya ako natigilan nang maabutan namin doon si Cecil. Muli, hindi ako nagpakita ng emosyon at interes sa kanya. Bilang bodyguard, sanay ako sa ganon. Ang hindi ngumiti lalo na kapag oras ng trabaho. Oh, Eric! Nandyan ka lang pala. Halika, kwentuhan tayo sa kwarto ko. Pasensya na po, ma'am. Pero out of duty na po ako ngayon. Hindi naman kita niyayaya bilang bodyguard ni Dad. As a friend. Gusto lang kitang makilala ng gusto. Pasensya na po talaga. Naku, Cecil! Huwag mong kulitin si Eric!
Isa pa ay pagod yan sa biyahe. Suplado. Napalingon kaming apat nang dumating si Hana. Agad naging mataray ang ekspresyon sa mukha ni Cecil at pinaasan ng kilay ang bagong dating at matalim na tiningnan. Habang si Hana naman ay hindi rin nagpakita ng emosyon at humarap sa anak ni Don Matias. Nagtarayan sa tingin ng dalawa. Hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ko ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pinapatawag ka ng daddy mo. Pumunta ka na daw sa kwarto niya. Hanggang kailan ka ba titira dito? Siguro naman hindi ka manhid para hindi mo maramdaman na hindi kita tanggap para sa daddy ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin tanggap ang daddy mo na maging asawa ko. Sa tingin mo ba magtatagal ako dito kung may choice ako? Kung natatakot kang mahatian sa pera ng ama mo, pues, iyong-iyo na yung pera mo. Kaya wag mo akong matarayan na akala mo inaagaw ko sa yung daddy mo. Kahit magsama kayo sa impyerno, wala akong pakialam. Mabuti kung ganon. Lumayas ka na nga dito! Bakit hindi mo sabihan yung ama mo? Siyang parang tutang habol ng habol sa akin. Hindi nakasagot ang babae at padabog na umalis. Tila doon palang nakahinga ng maluwag si Hana. Nagkatinginan silang dalawa ni Manang Nina. Matapos yun, nagmamadaling sinarado ang pinto sa kusina. Pero bago yon, siniguro muna nilang nakaakyat na si Cecil sa taas. Doon na panatag ang dalawang babae. Humila ng upuan si Hana at naupo doon. Dahil ramdam ko ang tensyon niya, nagsalin ako ng tubig sa baso at ibinigay yon sa kanya. Nakita ko na bagya siyang nabigla sa ginawa ko. Pero nahihiyang ngumiti at kinuha yon. Salamat. Manang, may nangyari ba? Wala. Tensyonado lang talaga kaming lahat kapag narito si Don Matias. Mag-iingat kayo sa bayan na to. Huwag na huwag kayong lalabas ng gabi, Abner. Nasabihan na kita dati, hindi pa? Hindi mo naman sinabi sa akin kung bakit. Basta makinig na lang kayo sa akin. Para rin ito sa kaligtasan nyo. Minamaltrato ka ba ni Don Matias? Talaga bang magpapakasal ka sa kanya? Bakit pakiramdam ko ay napipilitan ka lang? Natigilan si Hana. Alam ko na nagulat siya sa walang prenong tanong ng isang taong wala pang 24 oras siyang nakikilala. Umilap ang mga mata nito at tumungo. Ang totoo, kahit hindi niya sagutin, base sa mga nasaksihan ko pagdating pa lang namin, may hinala na ako sa totoong kalagayan ni Hana sa bahay na yon. Ayoko man. Wala naman akong mapagpipilian. Sa ngayon kailangan kong magtiis. Dahil may kailangan pa ako sa matandang yon. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Salamat sa concern. Sa ngayon ay ligtas ka dahil may buwanang dalaw ka. Kailangan nating mag-isip ng idadahilan sa mga susunod na linggo. Sige na. Kumain na kayong dalawa. Tapos pumasok na kayo sa kwarto nyo. Kahit anong marinig nyo mamaya, huwag kayong lalabas kung ayaw nyong mapahamak. Sandali nga. Anong ibig niyong sabihin? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang bayan na ito ay pinamumugaran ng mga aswang. Alas 12 ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung namamahay ba ako o talagang may kakaiba sa paligid. Bahagya ako lumingon sa kabilang kama. Tulog na tulog si Abner. Naghihilik pa. Buti pa siya. Yung malapat lang ang likod ay tulog na agad. Samantala ako ay hirap mag-adjust ng katawan kapag nasa ibang bahay. Ilang sandali pa'y napalingon ako sa bintana na may narinig akong kakaibang ingay sa labas. Mga animoy angin lang kung anong hayop. Mga tunog na naghatid na naman ng kilabot sa katawan ko. Hindi lang isang naririnig ko kung hindi marami. Dahil doon, bumangon ako. Kinuha ko ang baril sa holster na nakasabit sa paanan ng kama. Kinasa ko yon at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nakiramdam ako sa paligid.
Bigla ko itinutok ang baril ko sa bandang kanan nang may kumaluskos sa likod ng mga halaman at gumalaw yun. Sino yan? May tao ba dyan? Tulungan mo ko, Amang. Sino ka? Magpakilala ka. Anong ginagawa mo dito sa loob ng bakuran? Naghahanap lang po ako ng konting tulong. Isa lamang akong pobreng matanda na nagugutom. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Amang, ako po ay mahina ng tuhod. Maaari mo ba akong tulungan tumayo? Halika! Lumapit ka dito! Eric! Bigla akong napalingon at nakita ko si Hana na nakatayo sa di kalayuan. Baka sa mukha niyang pag-aalala at matinding takot. Nagmamadali siya lumapit sa akin. Magsasalita pa lang sana siya nang pareho kaming lumingon sa mga halaman. Gumalaw yon. At nagulat ako nung may taong lumabas mula doon. Mabilis na umakyat sa pader sabay talon palabas. Sa labis na pagkabigla ko, hindi agad ako nakapagsalita. Tao ang katawan at mukhang matanda na ito, pero maliksing kumilos. Kaya naman nagtatakang lumingon ako kay Hana. Anong ginagawa mo dito sa labas? Di ba sinabihan na kita kanina? Yung tungkol sa aswang. Oo. At ang nakita mo ngayon lang ay aswang. Pero ang akala ko, Ana, nasaan ka? Si Matias. sa kwarto ko, bilis. Nagmadali siyang tumakbo sa kwarto ko. Pasimple kong sinaradong pinto at sumenyas na huwag maingay. Nang makita namin ang anino ni Don Matias sa nakasaradong bintana, biglang kumapit ang mahigpit sa braso ko si Hana. Ramdam ko ang panginginig niya sa takot. Matagal itong tumayo doon, ang matanda at palingon-lingon. Nang bumalik ito ay agad kong itinuro kay Hana ang ilalim ng kama. Mabilis siya nagtago doon. Hinarang ko pa ang mga bag namin para hindi siya makita. Gaya ng inaasahan ko, biglang may kumatok sa pinto. Hindi ko muna binuksan to at naghintay ako ng ilang sandali. Eric! Eric! Buksan mo itong pinto! Sir, bakit po? Oh, pasensya ka na kung nakabala ko. Itatanong ko lang kung nakita mo siya, Hana. Ay nako, hindi po eh. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, hindi na po ako lumabas ng kwarto. Bakit po? Wala naman. Wala kasi siya sa kwarto niya eh. Sige, matulog ka na ulit. Sir, Bakit? may sugat po yata kayo. May dugo po kayo sa kamay. Oo nga. Nahiwa ng konsilyo ang kamay ko ngayon lang. Kaya ako nga hinahanap siya na para magpatulong akong gamutin ito. Pero wala to. Malayo sa bituka. Ako na po ang tutulong sa inyo. Hindi na. Ayos lang ako. Sige po. Sige, dito na ako. Nang lumabas si Hana mula sa ilalim ng kama ay agad ko siyang inalalayan. Naupo siya sa lapag at huminga ng malalim. Natulala ako nang makita ko siyang ngumiti. Yun ang unang beses na nakita ko siyang kalmado at payapang mukha. Parang may sumipa ng malakas sa dibdib ko. May kaba ng konti, pero kumalma rin kaagad ang damdamin ko. Hindi gaya kanina na tensyonado siya buong araw. Kumuha ako ng beer sa mini ref na naroon sa kwarto at binigyan ko siya. Umiinom ka ba? Pampantok lang at pampakalma. Salamat dito sa beer. Tsaka sa pagtulong sa akin kanina. Wala yun. Pasensya na pala kung hindi kita pinakinggan kanina. Ang totoo, nung sinabi mo na pinamumugaran ng aswang ang lugar na to, hindi ako naniwala. Hanggang ngayon kahit nakita ko na yun, parang ayoko pa rin maniwala. Okay lang. Naiintindihan ko naman. Hindi naman kasi talaga kapanipaniwala eh. Pero yun ang totoo. Infested ang bayan na ito ng aswang. Mas marami pa rin ang tao dito. Dahil natuto na silang maging maingat. Dati naman tahimik dito eh. Tapos bigla na lang isang araw, sinalakay kami ng aswang. Oh, sino yung sumigaw?
Malamang may nabiktima na naman ng mga aswang. May ginawa na naman silang pulutan ngayong gabi. Pinatay ng aswang ang lalaki? Oo, malas lang niya. Teka, hindi ba mga serial killer na to na nagkukunwari lang ng mga aswang? Totoong aswang sila. Mga kampo ng demonyo yung mga yan. Huwag sanang dumating ang araw na makita mo sila ng malapitan. Baka doon maniwala ka. Kayo ni Don Matias. Pasensya na kung medyo personal ang itatanong ko. Talaga bang magpapakasal ka sa kanya kahit ayaw mo? Hindi no? Basta makita ko lang yung hinahanap ko. Tatakas din ako dito bago ang araw ng kasal. Pero mukha namang mabait si Sir. Mahinahon nga magsalita eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Isang araw ka pa lang dito, Eric. Wala ka pang alam. Kung may maitutulong ako sa'yo, sabihin mo lang. Salamat. Pwede bang dito na lang ako matulog? Ayokong bumalik ngayon sa kwarto ko. Baka pasukin ako ni Matias eh. Kahit dito na lang ako sa sahig. Ay, hindi na. Ako na dito. Ikaw na dyan sa kama. Kinabukasan ng umaga, 9:00 na nang bumaba mula sa kwarto si Don Matias. Habang si Hana, umalis ng kwarto ko bago mag 6:00. Walang nakakaalam na doon siya nagpalipas ng gabi sa kwarto namin. Kahit si Abner, hindi alam dahil nagising siya na wala na si Hana. Naroon ako sa labas ng bakuran, pero narinig ko ang pinag-uusapan nila sa loob. Sweetheart, saan ka natulog kagabi? Pinunta kita sa kwarto mo. Sa kwarto ni Manang Lina. Opo sir. Napasarap po kasi ang kwentuhan namin tapos pareho kaming hindi makatulog. Humingi pa nga po ako ng beer kila Abner eh. Doon na siya inabutan ng antok, kaya doon na natulog. Sa susunod ay magpapaalam ka. Dahil nag-aalala ko sa iyo. Pasensya na. Ang akala ko kasi maaga kang nakatulog. Sayang. Inaasahan ko ba naman na natulog ka kung saan kasama ang kabit mo? Cecil anak, tumigil ka. Huwag kang magsimula ng gulo. Biro lang eh. Nga pala, Matias. Magpapaalam sana ako sa'yo ngayon. Total naman may nagbabantay na sa akin. Baka pwedeng payagan mo na akong lumabas. Nababagot na ako dito eh. Tsaka gusto kong dumalo sa puntod nila nanay. Tapos dadan ako sa palengke. Marami na kasing kulang na groceries at pagkain sa ref. Sabi ni Manang Lina, wala nang iluluto bukas. Eric, Sir? halika dito sandali. Doon sa hapagkainan ay napansin ko agad na may pinggan si Don Matias sa harap niya. Pero walang laman na pagkain. May kape pero parang hindi ito nagalaw. Sa halip ay dyaryo ang hawak niya at abala sa pagbabasa. Agad ako lumapit sa boss ko. Binigyan ako ng nangaakit ng ngiti ni Cecil. Muli akong pinasadaan ng tingin mula ulo hanggang paa, na parang hinuhubaran na niya ako sa kanyang isip. Nang dumakong mata ko kay Hana, ay simple ito nakatingin sa akin, na agad din naman niyang binawi. Bakit po? May lakad po ba tayo? Si Abner na lang ang isasama ko. Sa kabilang bayan lang naman yon at nasa opisina lang naman ako. Gusto kong samahan mo si Hana sa mga lakad niya. Huwag mo siyang iiwanan mag-isa. Tapos i-report mo sa akin lahat ng pinuntahan niyo mamaya. Gamitin niyo yung isang kotse. Opo. Dad? Pwede bang sa akin mo na ipasama si Eric? May pupuntahan ako ngayon eh. Hindi mo kailangan ng bodyguard at may sarili kang driver. Sinabihan na kitang hindi siya kasama sa mga laruan mo. Sige na nga. Anyway, aalis na ako. Bye, handsome. Makukuha rin kita. Napailing na lang ako, Miss Amy. Makulit si Cecil. Sa sandaling naroon ako ay agad kong napansin na spoiled brat siya. Ang tingin niya sa akin ay isang laruan na gusto niyang makuha. Matapos umalis, si Don Matias at Cecil, makalipas lang ang 30 minutes ay kami naman ang umalis. Dahil hindi ko pa kabisadong lugar na yon,
Si Hana ang nagsilbing guide ko. Una kami nagpunta sa bayan para bumili ng bulaklak bago kami dumiretso sa sementeryo. Nay, Tay, konting panahon na lang. Matutupad ko ng pangako ko. Mapapatay ko ng hayop na aswang na pumaslang sa inyo. Pagkatapos ay lalayasan ko na si Matias. May nakita na akong paraan para makalaya ako mula sa kanya. Ma'am, okay lang po kayo? Hana na lang kapag tayong dalawa lang. Okay. Hana, okay ka lang? Oo na hindi. Oo, natanggap ko ng ulila na ako. Hindi ako okay kasi parang sasabog sa galit ang dibdib ko. Pinatay ng aswang ang pamilya ko. Unang tatay ko. Nung unang araw na sumalakay ang mga aswang dito sa amin. Ikalawang nanay ko. Mag-iisang taon pa lang ang nakalilipas. Wala nang natira sa pamilya ko. Pati mga kapatid ko, inubos nila. May bunso pa sana akong kapatid. Pero 10 taong gulang ako. At 1 taong gulang naman siya noon nang mawala siya. Di ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Kaya rin ako nagtitiis sa piling ni Matias. Dahil may nakapagsabi sa akin na may alam siya kung nasa ng kapatid ko. Bakit walang ginagawang hakbang ang mga pulis? Ang mga huling pulis na sumugod at lumaban sa kanila ay hindi na nakauwi ng buhay. Ang kailangan ng bayan na to ay isang himala na marinig ng Diyos ang panalangin namin. Sana'y maibalik na sa dati ang katahimikan sa bayan na to. Matapos naming mag-grocery at mamili sa palengke, agad kami umuwi sa bahay. Pagkatapos pagtanghalian ay nagyaya na naman si Hana at nagpadala siya sa isang park. 1 oras ang layo nito sa bahay ni Don Matias. Doon ay nakaparada kami sa isang masukal na kakahuyan. Nasa harap namin ay mga puno at ang mga sinag ng araw na sumisingit sa mga sanga at dahon. Napakagandang tanawin na parang nasa ibang mundo kami. Matagal na daw niyang gustong pumunta doon pero wala siyang kasama. Hindi rin siya gaanong marunong magmaneho. Napalingon ako kay Hana nang marinig ko siyang bumuntong hininga at saka marahang tumawa. Oh, bakit ka natatawa? Wala. Naisip ko lang kasi. What if tumakas na ako ngayon? Hindi mo ba alam na walang aswang dito? At nandito sa bayan na to ang bus terminal papuntang Manila? Madali ako makakatakas. Pero paano yung paghahanap mo sa kapatid mo? Kung hindi nga lang doon, matagal na akong umalis. Malapit na yata ang kasal niyo. Paano yun? Kaya kailangan makatakas ako bago mangyari yon. Seryoso ako sa alok ko sa'yo kagabi. Handa akong tumulong. Oo, kung papayag ka ba eh. Sige, itatakas kita dito. Tutulungan din kita sa paghahanap ng kapatid mo. Hindi ka nagbibiro? Hindi. Thank you, Eric. Nagulat ako nang tumayo si Hana sa kinauupuan niya at biglang yumakap sa akin na mahigpit. Para akong pinako sa kinauupuan ko, Miss Ami. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko na halos nakakandong na siya sa akin. Pero sa halip na lumayo, nanatili lang si Hanang nakayakap sa akin at tuluyang naupo sa mga hita ko. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pagkatapos ay hinayaan ang sarili kong gumanti ng yakap sa kanya pabalik. Maya-maya, bahagyang lumayo sa akin si Hana at tinitigan namin ang isa't isa. Itakas mo lang ako dito, Eric. Handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo bilang kabayaran. Baka patayin ako ni Don Matias. Hindi mangyayari. Basta't walang makakaalam. Hindi kita kilala, Hana. Pero kahapon nang makita kita, alam kong gusto na kita. Alam ko. Nakita ko kung paano ka tumingin sa akin. Mula nang makilala kita kahapon, hindi ko mapigilan ang sarili ko na humanga sa'yo. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Eric. Hindi ako ganito ka-agresibo. Pero, hinahatak mo ako palapit sa'yo.
Hindi dapat ako bumibigay eh. Pero hindi mo ako kayang tanggihan. Akin na yung kamay mo. Tapos ay hawakan mo lang ako. Mas gusto kong ikaw ang umangkin sa akin kesang matandang yon. sige, pumapayag ako. For the first time in a long time, Miss Aming, I let my guard down. Kung walang epekto sa akin ang pang-aakit ni Cecil, kabaligtaran kay Hana. Kahit alam ko na ginagawa niya ito dahil may kailangan siya sa akin, hindi ko yun alintana. Hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko at bigla ko siyang hinalikan sa labi. Agad tumugon si Hana at sinabayan ang mainit at puno ng pananabik na halik ko, sabay yakap ng mga braso niya sa liig ko. Hindi ko magawang kumawala dahil ako mismo ay ayaw ko siyang bitawan. Isa akong sundalo. Nasanay ako na disiplinadong bawat kilos ko. Hindi ko hinahayaang madala ako ng emosyon ko o personal na damdamin. Pero pagdating kay Hana, nakakalimutan ko lahat yun. Pareho kami naging agresibo at parang parehong naming ayaw tumigil sa paghalik sa isa't isa. Salamat, Eric. Binigyan mo ako ng pag-asa. Paano tayo? Paano tayo magkikita o mag-uusap? Ako nang bahala doon. Basta kapag nasa bahay, kailangan kaswalang ang kilos natin. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, Hana. Kahapon lang kita nakilala. Pero hindi ko na maalis ang tingin ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit sinusuong ko ang sarili ko sa panganib dahil sa'yo. Pero tama ka. Sa una pa lang ay alam ko na sa sarili ko na gusto kita. Basta ito ang ipinapangako ko sa'yo. Iaalis kita dito. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Salamat, Eric. Kinagabihan, pasado 8:00 na nang umakyat ako sa kwarto ni Don Matias matapos niya ako ipatawag. Nasa pinto pa lang, sinalubong na ako ng masangsang na amoy sa loob. Amoy na aagnas na bangkay, malansa. Hindi na iba sa akin ang amoy na yon dahil sa dami ng patay na nakita ko sa tuwing may nakakaengkwentro akong kriminal o nakakahanap kami ng bangkay na matagal bago natagpuan. Tiniis ko ang amoy kahit halos masukan ako. Pagpasok sa loob, nadatan ko si Don Matias na nakaupo sa kama niya, naninigarilyo. Nakasuot lang ng roba, madilim ang mukha at magulo ang buhok. May mga damit na babae at lalaki nakakalat sa sahig. Bahagya akong napakunot noon nang makitang isang braso ng babae na nakalabas sa may pinto ng CR. Parang nakahiga siya sa loob. Maya-maya'y bumangon ito sa kasinarado ang pinto. Nagtaka ako kung sinong nasa loob. Dahil tiyak ko na hindi si Hana yun. Boss, pinatawag niyo daw po ako. Oo. Kumusta ang lakad niyo ni Hana? Saan kayo nagpunta? Pagkatapos namin pumunta sa sementeryo, ay dumiretso po kami ng palengke tapos sa grocery. Medyo na-board po siya nung hapon na yon kaya namasyal siya sa park. Wala siyang kinatagpo na ibang lalaki? O kaya kaibigan? Wala naman po. Kami lang dalawa ang magkasama. Okay, mabuti. Mula ngayon ay gusto kong i-report mo sa akin ang bawat kilos niya. Kapag wala ako. Ayokong may ibang lalaking kumakausap sa kanya maliban sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Eric. Opo, salamat po. Kung ano man ang nakita mo at narinig sa kwartong ito, iwan mo dito. Yes, boss. Sige na, makakalis ka na. Nang makalabas ako at maisarado ang pinto, nagtatakang lumingon muli ako doon. Bigla akong nahiwagaan kay Don Matias. Gustuhin ko man mag-imbestiga pa ay kailangan ko nang bumaba. Pagbalik ko sa quarters namin, nadatnan ko si Abner na nagbubukas ng beer kaya inabot niya agad sa akin ng isa. O pare, beer. Salamat. Nakapag-report na ako kay sir. Kahit sila hindi naniniwala sa pinadala kong video. Inerit ko lang daw. Kitang-kita naman dun yung pagdaan ng mga aswang. Ang bunga kala ko ay isang notorious na tao ang hinahanap natin.
at ang magiging kalaban natin. Hindi pala. Mga kampon sila ng demonyo. Hayaan mo, magpa-follow up ako ng report bukas para suportahan yung unang report mo. Kailangan madaliin natin to, pre. Ayokong magtagal dito. Baka hindi tayo makalabas ng buhay. Mahaba pang panahon natin. May 2 linggo pa tayo. Huwag kang mag-alala, pre. Kasama mo naman ako eh. Makakauwi tayo. Napunta na sa ibang usapan namin. Nagkwento si Abner tungkol sa babaeng nakilala niya doon sa opisina ni Don Matias. Habang nagkikwento siya, bigla ko naalala si Hana at ang mainit na halik na pinagsaluhan namin. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi ko pa rin makalimutan yon. Parang tumikit siya sa katawan ko dahil naaamoy ko pa rin ang mabango niyang amoy. Nararamdaman ko pa rin ang malambot niyang labi. Gusto ko ulit siyang mayakap at mahawakan sa mga palad kong katawan niya. Nababaliw na yata ako para sa babaeng wala pang 3 araw ko nakikilala. Habang iniisip si Hana, ay hindi ko na malayang napapangiti na pala ako. Huy, bakit ka natatawa dyan? Putya naman, kwento ako ng kwento, lumilipad pala ang utak mo. Sino ba yung iniisip mo ha? Wala to. Hoy Rick, best friend mo ako ha. Pinapaalala ko lang. Sasabihin ko rin sa'yo pero wag muna ngayon. Babae yan oh. Basta, Sabi na eh. Ikaw na akala mo laging nalugi sa Divisoria at hindi marunong umiti. Babae lang pala ang nakakapagpangiti sa'yo. O sige, bahala ka. Tulong! Tulungan niyo po ako, Nay! Naya! Tulong! Eric Sandre, saan ka pupunta? Eric, bumalik ka dito! Mabilis kong kinuha ang baril ko saka ako tumakbo sa labas matapos marinig ang boses ng apo ni Manang Nina. Hindi na ako nag-isip, Miss Amy. Dahil ang tanging inaalala ko lang sa mga sandaling yun ay ang mailigtas ang bata. Naabutan ko si Manang Nina na nasa bakuran. Habang napapagitnaan ng 2 aswang ang anak nitong sinaya. Nang lumingon sa akin ang mga ito, doon ko naramdaman ang pangingilabot sa buong katawan ko. Mas higit na takot ang hatid sa akin ngayong nakita ko sila ng malapitan. Mukha silang demonyo. Nanilisik ang mga mata. Puro pangil ang kanilang ngipin. Kulubot ang balat sa katawan nila. Kulang na lang ay sungay at mukha na talaga silang demonyong iniluwa ng impyerno. Maya-maya, sumunod si Abner na literal na napasigaw nang makita ang mga aswang. Ah! Impacto! Eric! Eric, tulungan mo ang anak ko! Pakiusap! Naya, dumapa ka, bilis! Manalina, dun kayo sa tabi. Bigla kaming napaatras nang sugurin kami ng aswang. Doon palang tumayo ang bata saka tumakbo palapit kay Manang Nina. Agad namin kinasa ni Abner ang baril at saka magkakasunod na pinaputok ito. Tinamaan kong aswang ng direkta sa puso at agad itong namatay. Sa ulo naman natamaan ni Abner ang isa at bumagsak din itong patay. Hingal na hingal kami nagkatinginan. Dahan-dahan namin nilapitan ang mga aswang. Bagya pang humihinga ang isa sa 2 aswang. Kaya binaril ko pa ito ng sunod-sunod. Manang, ayos lang po kayo? Oo. Maraming salamat sa inyo. Makulit kasi minsan tong anak ko eh. Hindi ko na malaya na lumabas pala dito sa bakuran. Bata, ayos ka lang? Opo. Sa susunod, makinig ka sa nanay mo para hindi ka napapahama. Opo, salamat po. Tara na pare, tapon na natin sa labas ng mga to. Teka, picturean mo muna. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto para kunin ang phone ko. Pagbalik ko, nagulat na lang ako. Nang makitang nakikipagpambuno na si Abner sa isa pang aswang, agad ko ito nakilala. Siya ang aswang na nakita ko kagabi. Mabilis kong inasintang baril ko saka ko kinalabit ang gatilyo. Nabitawan ito si Abner nang tinamaan ko siya sa likod. Galit na lumingon sa akin ang aswang. Nang humakbang siya sa akin palapit, babarilin ko na sana siya pero naubusan ako ng bala. Umatras ako.
hanggang sa nakita kong isang itak na nakatusok sa lupa. Saktong pagsugod sa akin ng aswang ay siyang kuha ko sa itak. Hindi ka na dapat dumayo dito. Dahil ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo sa kamatayan. Hindi ako mahina para matakot sa banta mo. Walang iya ka. Ikaw ang mamamatay ngayon. Pati ang mga walang kamalay-malay na bata ay hindi nyo pinapatawad. Hindi ba ako tapos sa'yo? Papalikan kita! Eric! Ilag! Nang makita ko nakatutok sa amin ang baril na hawak ni Abner, muli kong sinaksak ng 2 beses ang aswang, saka siya tinadyakan palayo sa akin. Doon umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril. Tumama ang isa sa dibdib ng aswang at matapos yun, nagmamadali siyang tumakas. Habulin sana naman ito nang biglang lumabas si Don Matias. Hayaan nyo na yon. Huwag nyo na kabulin. Dahil baka kayo pang mapahama kapag lumabas pa kayo. Yes, boss. Pumasok na kayo sa loob. Yes, sir. Kinabukasan ng umaga, paglabas namin ng quarters ay sinalubong kami ng mga pagkakagulo ng mga residente. Nang lumabas kami ng bakuran, nakita namin ang 2 aswang na iniwan namin sa labas ng bangkay matapos naming patayin. Naipadala ko na rin ang mga pictures sa mga superior namin. Nagkatinginan kami ni Abner nang marinig namin ang saya sa boses ng mga residente doon. Ay, salamat, Pasko! Sa wakas ay may matapang din na nilabanan sila. May matapang din pala. May pag-asa na tayo. Di tayo binababayaan ng Diyos. Dahil sa ginawa niyong pagpatay sa 2 aswang, binigyan niyo ng pag-asa ang mga tao dito. Wala nang may gustong lumaban sa kanila dahil sa palagi silang bigo. Hanggang sa natutunan na lang ng mga tao dito ang mabuhay sa takot. Salamat sa inyo. Hindi po kami nangangako. Pero susubukan namin ang makakaya namin. Nasaan na po si Boss Matias? Ayun na. At naghahanda na. Teka nga, maliligo muna ako. Hindi kami nag-ingay. Pasimple na lang kaming pumalik sa loob ni Manang Nina. Pagpasok ko sa kusina, ay agad akong nagkape. Naabutan ko doon si Hana. Pareho kami natigilan ng bahagya nang magtagpo ang mga mata namin. Pero agad din namin pinawing tingin sa isa't isa at patuloy na kaswal sa pagkilos. Magtitimpla na sana ako ng kape nang lumapit sa akin si Hana. Pinagtimpla na rin kita. Salamat po, ma'am. Tikman mo, bilis. Masarap magtimpla ng kape si Hana. Siya ang taga-timpla namin ng kape dito. Ang sarap nga. Kumain ka na rin dyan. Sige po, salamat po. Pero lilinisin ko muna yung kotse. Sige. Pumunta ako sa likod bahay at pumasok sa bodega para kunin ang mga gamit. Maya-maya'y nagulat ako nang sumunod sa akin si Hana. Agad ako napangiti nang makita siya. Pagsarado ng pinto, agad ko siyang hinila palapit sa akin at sabik na hinalikan namin ang isa't isa. Kinarga ko siya at sinandal sa pader. Naging mapangahas ako at dinama ko sa mga palad kong malambot niyang katawan. Marahan kaming natawa matapos ang halik na yon at muli ko siyang mariin na hinalikan sa labi. Nag-alala ako sa'yo kagabi. Nakita ko mula sa bintana ng kwarto ko nangyari. Napalaban kayo sa mga aswang. Ayos ka lang ba? Oo naman. Hindi ako makababa dahil baka kapag lumabas ako ng kwarto makita ko ni Matias. Baka pasukin ako. Okay lang. Sanay ako makipagbarilan at pakipagbugbuggan. Pero ibang mga aswang, hindi sila tao. Mas okay nga na hindi sila tao. Hindi ako makukonsensya na patayin sila. Pero hindi yun ang importante. Pinuyat ako ng halik mo. Hanggang sa pagtulog ay naamoy pa rin kita. Tinamaan yata ako talaga sa'yo eh. Ang bilis mong nakapasok sa sistema ko. Ako rin, Eric. Hindi rin ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Aalis ang mag-ama mamaya.
At gabi na sila makakauwi. Umakyat ka sa kwarto ko sa hapon ha. Ipapakita ko sa yung picture ni Marie, yung kapatid kong nawawala. Sige. Pero kailangan kong pumasok sa kwarto ni boss para makita ko ang mga gamit niya. Doon lang ako makakahanap ng lead kung nasaan ang kapatid mo. Sige, tutulungan kita. Maingat na lumabas ng bodega si Hana, habang ako naman ay masayang-masaya at parang nabuhayan ng dugo. Nang sumunod akong lumabas, natigilan ako nang makita ko si Abner na nagdududang nakatingin sa akin. Maya-maya, natawa ito at saka umiling. Nang lumapit ako sa kanya, tinapik niya ako sa balikat. Nakita ko mula sa bintana sa quarters natin. Nagaling din sa bodega si Ma'am Hana. Tapos nandiyan ka rin pala sa loob. Eric, siya ba? Pare, ngayon lang ako nagkaganito. Parang nabuhay ang dugo ko. Wala kang problema sa akin. Alam mo namang mapagkakatiwalaan mo ko. Pero pare, mag-iingat ka. Sinabihan na tayo ni boss, di ba? Kahit sino, wag lang si Hana. Alam ko pare, pero wala akong pakialam sa kanya. Hindi siya mahal ni Hana. Payong kaibigan lang pre ha. Mag-iingat ka. Baka mabulilyaso ang misyon natin dahil dyan. Ako ang bahala doon. Nadagdagan lang naman ang misyon ko. Ang kunin si Hana at itakas. Akala ko, mabilis na ako sa babae. Mas mabangis ka pala sa akin, boy. Ang bilis ah. Record breaking. Si Raulo. Sige, dito na ako. Hapon, habang nagsisiyesta mga kasambahay doon sa mansyon at wala naman ang mag-amang Matyas, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ng amo ko. Muli na naman akong sinalubong ng masangsang na amoy. Ngayon na mas maliwanag ay mas nakita ko ng maayos ang loob. May mga bahid ng dugo na natuyo sa pader at sahig. Naganap ako sa mga gamit niya. Pinicturean ko lahat, ang tingin ko ay kahina-hinala. May mga rebulto doon na nakakatakot. Mga korteng kambing na may 4 na sungay at mukhang demonyo. Puro dugo dito. Hindi kaya aswang din si boss? Hindi ko alam. Sa ngayon wala naman akong nakikitang kilos niya na kahina-hinala para pagdudahan namin siyang aswang. Kung hindi, bakit ganito ang amoy dito? Amoy bangkay? Hindi ko alam eh. Hindi rin ako basta pwedeng pumasok dito. Hindi lang yon. Kagabi nang ipatawag niya ako, may kasama siyang babae. Tinatago niya sa banyo. Alam ko na hindi lang akong babae ni Matyas. Marami. Pero kahit pagsabay-sabayin pa niya, wala akong pakialam. Palibhasa hindi niya ako magalaw. Wala pang nangyari sa inyo kahit isang beses? Wala pa. 3 buwan pa lang naman ako dito eh. At giniit ko talaga sa kanya na papayag akong magpakasal. Sa kondisyon na ibibigay ko ang sarili ko sa gabi matapos ang kasal namin. Kaya pala, parang minamadali niya. Pero may pagkakataon na sinusubukan niya kung makakalusot siya. Gaya na lang nung araw na dumating kayo. Halika na. Baka biglang bumalik si boss. Matapos kong kuhanan ng pictures ang kwarto ni Don Matyas, ay lumabas na kaming dalawa. Nagulat ako nang bigla akong hilahin ni Hana nang tumapat kami sa kwarto niya. Agad niyang inilak ang pinto kaya napangiti ako. Naging mainit na naman ang tagpo sa pagitan namin. Wala kaming tigil sa paghahalikan hanggang sa buhatin ko siya at dalhin sa kama. Wala namang nangyari sa amin ang araw na yon. Nang matapos kami sa aming kapusukan, ay nahiga lang kami doon habang yakap ko siya. Maya-maya, may inabot siya sa akin na picture ng isang bata. Eto si Marie, ang kapatid ko. Ano ang eksaktong nangyari ng araw na yon? Naroon kami ng kapatid ko sa bakuran ng bahay namin. Habang si nanay, abala naman sa pagluluto ng pananghalian namin. Tapos may isang mag-aarang kotseng pumarada. Tumakbo ko sa loob ng bahay para tawagin si nanay at sabihin na may pumaradang kotse. Sandali lang yun. Literal na segundo lang. Palabas na kami nang makita ni nanay na may pumasok sa bakuran namin na lalaki at hinablot si Marie. Napasigaw kami at hinabol ang sasakyan. Pero hindi na namin naabutan. May pinaghinalaan ba kayo noon?
Wala. Para kami nangangapa sa dilim. Hanggang sa may lead kaming nahanap. May nakakilala sa kotseng dala ng mga dumukot kay Marie. Pag-aari daw yun ni Don Noel, ang ama ni Don Matias. Nagsumbong kami sa mga pulis. Pero dahil sa pera nila, walang nangyari sa kaso. Hindi umusad. Naghanap ang mga pulis sa loob ng bahay nila. Hindi pa ito yun. Pero wala silang nahanap na bata o kahit direktang ebidensya na magdidiin sa kanila. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may kinalaman sila sa pagkawala ng kapatid ko. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Kaya kailangang mahanap ko siya. Teka, Don Noel? Buhay pa ba yung tatay ni Don Matias? Oo, pero nasa basement. Ang sabi ni Manang Lina, doon ang kwarto niya. Dahil may malubha daw na sakit. Walang pwedeng basta pumunta doon maliban kay Matias. Si Cecil kapag pinapatawag siya. Feeling ko talaga, aswang yan si boss. Kung siya nga ang aswang, di sana may narinig na akong angel mula sa kwarto niya. Yung amoy ng aswang na nakalaban ko, lalo na yung huli. Pareho ng amoy nun ang naamoy ko sa kwarto ni boss. Hindi naman siguro. Sana nga mali ako. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ikaw, paano ka eksaktong napunta dito? Matapos ubusin ng mga aswang ang pamilya ko. Paggalibing ko sa kanila, dumating sa bahay si Don Matias. Kaibigan kasi siya ni tatay. Kaya malapit din siya kay nanay. Ang sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil hindi niya ako pababayaan. Ipapasok daw niya akong trabaho sa kumpanya niya. Isang araw pinapunta niya ako dito sa bahay. At may ibibigay daw siya sa akin. Nagulat na lang ako nang ipakilala niya ako sa lahat dito na mapapangasawa niya. Tumanggi ako at sinubukan kong umalis. Mula noon, hindi niya na ako pinalalabas dito. 1 linggo niya akong kinulong sa kwarto. Hanggang sa pumayag siya na lumabas-labas ako sa buong bahay. Ang sabi niya sa akin, matagal niya daw akong kursunada. At ngayong wala ng pamilya ko, pwede na daw niya akong kunin dahil wala nang hahadlang sa kanya. Sinubukan kong tumakas. Ilang beses yun, pero nasusundan niya ako. Nang dumating ka, yun pa lang ang unang beses na pinayagan niya akong lumabas ng bahay. Ang buong akala ko ay mabait siya. Magaling lang siyang magpanggap na mabait. Dahil madalas siyang mahinahon. Hindi mo pa kasi siya nakikitang magalit. Tsak napapatayin ako ni Don Matias. Kapag nalaman niya na pinakialaman ko ang kaisa-isang babaeng binili niya, na huwag kong papakialaman. Sinabi niya yon? Oo. Pero wala na akong pakialam doon. At hindi ako natatakot sa kanya. Dahil sa akin ka na at ilalayo kita rito. Kapag nalaman na natin kung anong nangyari sa kapatid ko at tumakas tayo dito, saan tayo pupunta? Wala akong alam sa Maynila. Wala na akong mga kamag-anak. Iuuwi kita sa bahay ko. Magsasama tayo doon. Hindi na ako makapaghintay na makalaya sa bahay na to. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos. Dahil dumating ka, Eric. Lumipas ang mga araw, Miss Amy. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon ni Hana. Palagi kaming gumagawa ng paraan para magkita. Kapag kunwari ay may bibilin sa labas si Hana, ang mga panakaw na sandali sa bodega, sa kotse, sa kwarto ko o kwarto niya. Minsan sa kusina kapag walang ibang tao. Sa loob din ng mga araw na dumaan ay naging pamilyar na kami sa mga aswang. Ilang beses na rin namin silang nakalaban. Isang gabi na wala doon ang mag-amang Matias at Cecil, naiwan ako sa bahay. At nagkaroon kami ng pagkakataon ni Hana na magkasama buong gabi. Paakyat na ako nang nakasalubong ko siya sa hagdan. Pareho naming nginitian ang isa't isa. Nasa gitna na ako ng hagdan nang bigla naming narinig si Manang Linang sumigaw mula sa kung saan. Kasunod ito ay ang malakas na angil ng aswang. Wag! Wag po, Don Noel! Si Lina po ito! Tulong! Tulungan niyo ako! Si Manang Lina, Saan ang gagaling yun? sa basement. Halika, puntahan natin. Ako ang mauuna. Narinig ko ang aswang. Imposible. Wala namang aswang dito sa bahay na to. Paano yung makakapasok?
Nagmamadali kaming bumaba sa basement at para makasigurado, nagdala ko ng patalim. Pagdating namin doon, nakita na lang namin ang isang matandang aswang na inaatake si Manang Nina. Nang lumingon sa amin ang aswang, ay nagsalubong mga kilay ko nang makilala ito. Ang aswang na sumalakay sa akin nung ikalawang gabi ko sa bayan na yun. Napasigaw si Hana, sabay takbo palayo nang makita ng harap-harapan ang aswang. Panginoon ko! Matagal ko nang sinabi kay Matias na ibigay ka sa akin. Pero ayaw niya dahil may pakinabang ka pa sa kanya. Ikaw? Sino ka? Paano ka nakapasok sa bayan na to? Paano? Dito ako nakatira. Ako ang may-ari ng mansyon na to. Don Noel? Ako nga! Hindi niyo dapat malaman to. Pero dahil nandito na kayo, pasensya na lang at mapapaaga ang kamatayan niyo! Eric! Mag-iingat ka! Nang sumugod ang aswang gamit ang matalas niyang kuko ay mabilis ako nakaiwas. Sabay saksak ko ng patalim sa kanyang likod. Matapos yon, sinipa ko siya ng malakas. Sumubsob ito sa semento pero agad ding nakatayo. Galit na galit sa akin lumingon ang aswang sa kamuling sumugod. Ang bawat pag-atake niya ay nagagawa ko iwasan. Sipa, suntok at saksak ang natatamo niya mula sa akin. Sasaksakin ko pa dapat siya ng isang beses. Pero nagawa nitong hawakan ng kamay kong may patalim. Pagkatapos ay bigla ko sinakal. Sa kabila ng mukhang mahina nitong pangangatawan, nagpakita ng lakas ang aswang at nagawa akong itulak at ibalya ng malakas sa pader. Alam ko ang lihim yung dalawa ng babae niyan. Pinagtataksilan niyo si Matias. Alam mo ba ang pwede mangyari sa'yo kapag nalaman niya ang kataksilan niyo? Papatayin ka niya. Wala akong pakialam. Dahil hindi ako natatakot sa kanya. Ikaw ang dapat matakot ngayon. Dahil alam ko na ang sekreto nyo. Kung aswang puno, tiyak na aswang din ang bunga. Mga demonyo kayo. Hawak namin ang bayan na to. Lahat ng aswang dito ay sumusunod sa amin. Mga hayop! Kayo palang nagdala ng salot sa bayan na to. Kayong pumatay sa pamilya ko. Kayong dumukot kay Marie, di ba? Nasaan ang kapatid ko? Alam mo ba kung bakit ko dinukot ang kapatid mo? Siya ang kabayaran ng pagtalikod sa amin ng ama mo. Ang tatay ko. Anong ibig mong sabihin? Kasapi namin siya sa pagsamba kay Lucifer. Pero tumalikod siya at sumamba sa Diyos niyo. Pinalada namin siya na kapag hindi siya bumalik, ay magbabayad siya ng mahal. Hindi siya nakinig dahil walang sino man ang maaaring tumiwalag sa amin. Hayop ka! Kaya kapatid kong kinuha niyo? Sabihin mo sa akin, nasan siya? Patay na siya! Kinain na namin ang kapatid mo! Papatayin kita! Hana! Pigilan mo si Eric! Baka mapatay niya si Don Noel! Gumising kayo, Manang. Ang inaalagaan nyo ay demonyo. Hindi ba't muntik nang mapahabag si Nay dahil sa kanila? Pero hindi mo alam kung paano magalit si Matias! Mas matakot kayo sa galit ng mga tao dito. Kapag nalaman nila na kayo ang nag-aalaga sa mga aswang na nagdala ng kamalasan at kamatayan sa bayan na to! Patayin mo na siya, Eric! Bago niyo ako mapatay, uunahan ko na kayo! Akma akong kakagatin ng aswang, pero bigla akong binigyan ng isang malakas na headbutt. Nang mabitawan niya ako ay agad ko siyang sinaksak sa dibdib. Sinubukan pa akong kalmutin ito, pero mabilis ako nakaiwas. Binunot kong kutsilyo sabay saksak ulit sa kanya. Siniguro kong tumama yun sa kanyang puso. Maya-maya, napaluhod ito at tuluyang bumagsak ng walang buhay. Bigla kami napatingala nang marinig namin ang malakas at sabay-sabay na angil ng mga aswang. Ilabas na natin siya. Kailangan niyang masinagan ng buwan. Anong nangyayari sa labas? Basta, bilisan na natin. Halika na. Halika, pagtulungan natin siya.
Tinakpan ni Hana ng tela ang mukha ng aswang. Pagkatapos ay nagtulong-tulong kami sa paglabas sa kanya ng bahay. Nanindig muli ang balahibo sa buong katawan ko nang umalulong ang maraming aso. Kasunod dito, ang pag-angil ng maraming aswang sa paligid. Para ako nasa impyerno ng mga sandaling yon. Nilabas namin siya ng bakuran at inalis ni Manang Lina ang tela sa mukha niya. At doon namin nasaksihan ni Hana ang isang pambihirang pangyayari. Manang, nagiging abong katawan niya. Ang lahat ng aswang na kasama niyang isinanla ang sarili sa demonyo ay kasamang magiging abo ang katawan kapag namatay ang namumuno sa kanila. At nasinaga ng buwan gaya ng nasaksihan niyo. Ang mga aswang na namatay ng hindi kabilugan ng buwan ay mamamatay lang at hindi magiging abo ang katawan kahit masinaga ng buwan. Ibig sabihin, yung mga narinig natin kanina ay dumadaing sila dahil namamatay sila isa-isa? Oo, hindi lahat. Ang iba sa kanila ay sugo ni Matias. Mamamatay lang sila kapag namatay din ang pinuno nila. Halika sa loob! Linisin natin ang basement at doon ko ipapaliwanag ang lahat. Sinunod namin ang sinabi ni Manang Lina. Nang matapos kami, ay nag-usap kaming tatlo doon sa kusina. Doon namin nalaman ang katotohanan tungkol sa sekreto ng pamilya ni Matias. Nagkatinginan kami ni Hana. Kinuha kong kamay niya at maigpit yung hinawakan habang nakikinig kami sa salaysay ni Manang Lina. Manang Lina, may alam ba kayo tungkol sa kapatid ko? Ha? Wala. Si Cecil lang ang nadatnan kong baby nang sapilitan akong dalhin dito ni Don Noel. Ano po bang nangyari? Paano sila naging aswang? Noon pa man ay hindi na naniniwala sa Diyos si Don Noel. Isa siyang satanista. Sumasamba siya sa demonyo. Isang gabi, ng kabilugan ng buwan ay tuluyan ng isinanla ng mag-ama ang buhay nila kay Lucifer. 10 ng mga kasama nila. Kitang-kita ko ang nangyari ng gabing yun. Dahil yun na yata ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko buong buhay ko. May pinatay silang babae, bata pa at berhen. Tapos ay ininom nila ang dugo nito matapos nilang magdasal. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay naging aswang sila. Mula nun ay sinakop na nila ang bayan na to. Naging bihag ako ni Don Noel. Kinamit niya ako ng paulit-ulit. Yun ang dahilan? Kaya siya itinatago sa basement? Oo, wala kasing kontrol si Don Noel sa kanyang lakas. Masyado siyang agresibo, kaya kinakadena siya ni Matias sa basement. Kahit sino na lang ang madagit niya, ay papatayin at kakainin niya ang laman loob. Habang si Matias, ang tipo na kalkulado ang bawat galaw. Mas may kontrol siya sa sarili niya. Ibig sabihin, aswang din si Cecil? Hindi. Ipinanganak si Cecil bago pa maging aswang si Matias. Alam ba niya ang nangyayari dito? Naaswang ang ama niya? Yun ang hindi ko alam. Itatakas ko si Hana dito. Sumama na kayo sa amin. Hindi maganda na lumaki si Naya sa ganitong lugar. Malaking trauma sa kanya ito. Gaya ni Hana ay bihag din ako sa pamamahay na to. Dinukot ako ni Don Noel at inagaw mula sa asawa ko. Si Naya ay hindi ko tunay na anak. Niligtas ko lang din siya mula sa mga aswang na muntik siyang mapatay. Nilapastangan na ako ni Don Noel at Don Matias. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa asawa ko. Hindi na ako tumatawag sa kanya dahil ayokong hanapin niya ako. Dahil tiyak, mamamatay siya kapag pumunta siya dito. Walang masama kung susubukan natin, Manang Lina. Magtiwala kayo sa akin. Matutulungan namin kayo. Salamat, Eric. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang lihim niyong dalawa sa akin. Basta't mag-iingat lang kayo lagi sa kilos niyo, ha? Teka, tsak na hanapin ni Matias ang tatay niya. Anong sasabihin natin? Ako na ang bahala doon. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Sa isang iglap ay tahimik ang paligid.
Matapos kong tiyakin na nakasarado na lahat ng pinto at bintana sa buong bahay, bumalik na ako sa quarters ko. Doon ko naabutan si Hana at kasalukuyan nagsasarado ng bintana. May kakaibang gaan sa kalooban ko nang mapatay ko ang matandang aswang. Pero kita kong takot at pag-aalala sa mukha ni Hana. Nilako ang pinto at lumapit sa kanya. Yumakap ako sa kanyang bewang mula sa likod at saka pinatakan ng halik ang kanyang liig. Sa isang araw pang uwi ng mag-ama. Tumakas na tayo, Eric. Wala na pala akong hinahanap. Patay na palang kapatid ko. Hindi pwede. Kailangan kasama ko si Abner. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Bakit hindi mo na lang siya tawagan para hindi na siya bumalik dito? May isang bagay na hindi ka pa alam tungkol sa akin. Sa aming dalawa. Sundalo ka? Pulis? Paano mo nalaman? Nung unang gabi na makapasok ako dito at nagtago sa ilalim ng kama mo, nakita kong mga bag na lalagyan ng baril. Pamilyar ako sa kanila dahil dating sundalong tatay ko. Naghinala na ako na pulis ka o sundalo ka. Yun ang dahilan. Kaya rin ako naglakas loob na lapitan ka para humingi ng tulong. Sundalo ako. At hindi talaga ako bodyguard. Nagpapanggap lang kaming dalawa ni Abner. Dahil ang totoo ay narito kami para mag-imbestiga kay Don Matias. Tungkol saan? Nakarating na sa labas ng bayan na to ang nagaganap na patayan. Partikular na sa aming mga sundalo. May ilang residente na umalis dito ang nag-report. Dahil nga naubos ang mga pulis dito at sa dami ng mga nagreklamo, kami ang inatasan na mag-undercover. Lumabas sa pag-iimbestiga namin na si Don Matias ang nasa likod ng patayan. Ang unang hinala namin ay may sindikato siya o kaya ay serial killer siya. Pero mas masahol pa pala siya sa kriminal. At si Abner ang partner ko sa kasong ito, kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Naiintindihan ko. Sana mapatay mo si Matias para tuluyan ng matahimik ang mga tao dito. Hana, pwede ba akong magtanong sa'yo? Sige, ano yun? Kapag ba napatay ko na si Matias at bubalik sa dati ang katahimikan dito, sasama ka pa ba sa akin o magpapaiwan ka na dito? Hindi ko pa napag-isipan yan. Tumanim na kasi sa isip ko na aalis ako dito. At hindi na matatapos ang pag-ahari ng mga aswang sa bayan na to. Yung tungkol naman sa atin, alam ko na kaya mo ginagawa lahat ng ito ay bilang bayad sa pabor na hinihingi mo sa akin. Naitakas ka dito. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Ano bang nararamdaman mo sa akin? Ano ba ako sa'yo? Ano pa tayo? Eric, ano bang klaseng tanong yan? Gusto ko lang maliwanagan. Dahil habang tumatagal, ay napapamahal ka na sa akin. Hindi lang ito basta bugso ng damdamin o simpleng init ng katawan. Hindi na ito dahil hindi ko makalimutan ang halik mo. Mahal na kita, Hana. Sa sandaling panahon, minahal na kita. Ano bang iniisip mo na hindi kita mahal? Hindi ako susuong sa ganitong panganib na lihim na pakikipagrelasyon sa'yo kung wala akong nararamdaman. Hana, Napamahal ka na sa akin, Eric. At sa tanong mo kung magpapaiwan ako dito kapag patay na ang mga aswang, hindi. Sasama ako sa'yo kahit saan ka pumunta. Yun ay kung okay lang sa'yo. oo naman. Okay na okay sa akin. Muling nagpaubaya si Hana nang halikan ko siya sa labi. Habang lumalaki ako, ay nakagisnan ko ng tinatawag na tough love mula sa tatay ko na isa ring sundalo. Lumaki ako na hindi nagpapakita ng emosyon sa ibang tao. Para nga daw akong taong yelo dahil sa malamig na pakikitungo ko sa mga taong nakakasama ko. Kahit sa mga naging ex-girlfriend ko, hindi ako nagpapakita ng masyadong emosyon. Yun ang madalas sa dahilan ng pakikipaghiwalay nila sa akin. Hindi daw ako sweet at para akong bato. Pero mula nang makilala ko si Hana, ay para na akong teenager na na-in love sa unang pagkakataon. Hindi ko magawang pigilan ng sarili kong ngumiti sa tuwing hindi kami magkasama at naiisip ko siya. Kapag narito siya sa tabi ko, hindi ko mapigilan ang sarili na maglambing at maging clingy sa kanya. Ulitin mo ang sinabi mo, Manang. Wala na si Tanda? Oo, alam mo naman na lumalabas siya ng basement, hindi ba? Lalo at kabilugan ng buwan.
Sinugod niya yung isang dayo dito. Nanlaban at yun, napatay siya. Talaga? Patay na yung matandang yun? Paano siya napatay ng gano'n? Malakas siya. Paano nangyari yun? Hindi ko po alam, sir. Yun po ay sinabi lang din sa amin ng nakakita sa nangyari. Tapos nang mabisita ko yung basement, wala na po siya doon. Bibigyan ko pa nga po siya ng pagkain eh. Nang lumabas ako, nakita ko siya. Masama na ang tama at nandyan na sa bakuran. Hanggang sa naging abo na nga siya. Nagkataon na umpisa ng kabilugan ng buwan kagabi. Hindi dahil. Malapit nang matapos ang paghahari-harian niyo dito. Naghihintay na sa inyo ang impyerno, Matias. Malapit ka na ring mamatay, animal ka! Tumahimik ka! Lumayo ka sa harapan ko! Dahil baka hindi kita matansya at mapatay kita ngayon! Layas! Hindi mo na ako matatakot, Matias. Ikaw mismo ang nagturo sa akin para maging manhid. Lumiliit na ang mundo nyo. Lahat ng kademonyohan mo, lahat ng kademonyohan na ginawa nyo sa akin, unti-unti nang bumabalik sa'yo. At yun, at gusto kong makita ang araw na unti-unti kang mamatay. Sinabi ng layas! Oops! Relax! Ang boses mo. Sige ka. Maririnig ka ng pinakamamahal mong mapapangasawa. Kung matutuloy pang kasal mo at kung buhay ka pa noon. Lumayas, sabi! Ayokong makita ang mukha mo! Pilit na kinalma ni Don Matias ang sarili habang matalim na sinusundan ng tingin si Cecil na nakangisi lang at hindi apektado. Umakyat ito sa kwarto hanggang sa naiwan dun sa sala si Don Matias at Manang Lina. Lumingon sa paligid ang matandang lalaki na parang sinisiguro na walang tao doon. Maya-maya, may tinampot itong malaking vase at saka binato yun sa galit. Siana, may alam ba sa mga nangyari? Wala po. Anong ginagawa niya dito habang wala ko? Tumutulong po sa akin dito sa bahay, sir. Tapos, namamalengke, palagi naman sinasamahan ni Eric. Hindi ba masyadong nagkakalapit ang dalawang yan? Hindi naman po, sir. Kasual na nag-uusap na parang magkaibigan. Mabuti. Mamayang gabi, hahanapin ko kung sino ang pumatay kay Dad. Hindi ko mapapalagpas ito. Mula doon sa kusina na siyang pinagtataguan namin, nagkatinginan kami ni Hana. Sinalubong namin sila pagdating kanina at pagkatapos, umalis din agad. Matapos yun, bumalik na rin agad si Manang sa kusina. Habang si Abner naman, pasimple akong kinalabit at sumenya sa pumunta sa kwarto. Agad ako nagpaalam kay Hana at sumunod dito. Anong balita? Natanggap mo na ba yung update ko? Naswang si Matias? Oo. Kinilabutan nga ako eh. Putya. All this time, kasama ko sa kotse, aswang pala. Paano kung bigla akong kinatay niyan habang nagmamaneho ako? Ay, ang dalas pa naman na dalawa lang kami sa sasakyan. Pero teka, nakausap ko na rin si Sir. Pinakita ko sa kanya ang mga ebidensya ng mga aswang dito. Sabi niya, kailangan na nating umalis dito. Sila na daw ang bahala at susugod sila dito. Kailan? Bukas ng gabi. Isasama ko sa pagtakas si Hana at Manang Lina. Oo, sige. Nasabi ko na rin sa taas na may mga hostage si Matias dito. Ikaw, habang magkasama kayo, anong napansin mo? Di ba mag-amay ang si Cecil at Matias? Oo, bakit? Nagulat ako pre. Doon sa bahay nila sa Maynila, aksidente ko silang nakita doon sa isang kwarto sa ground floor. Nagtatalik sila. Sigurado ka? I swear, mamatay man. Kitang-kita ko. Mas tamang sabihin na ginagamit niya si Cecil. Sinasaktan niya eh. Ayop. Sadista pa. Panimalang gagong to. Demonyo ka. Kaya pala ganun ang reaksyon ni Cecil kanina. Kailangan na talaga nating ilayo dito si Hana. Tsak na mapapahamak siya kapag hinayaan natin na maikasal siya sa matandang yan. Isang hapon,
Inutusan kami ni Don Matias na kunin ang regalong binibigay sa kanya ng kaibigan niyang nakatira, 2 bayan ang layo mula sa mansyon. Dahil alas 4 na kami nautusan, kaya pasado alas 9:30 na nasa daan pa kami ni Abner. Mula na nakauwi si Don Matias, ay kapansing-pansin ang pagdistansya nito sa lahat. Maging si Hana ay hindi nito kinukulit at maghapon lang halos nakakulong sa kwarto. Kapag pupunta sa opisina, ay hindi na ito nagpapadrive kay Abner. Isang bagay na ikinatuwa ng kaibigan ko. Mukhang dinamdam ni boss yung pagkawala ng tatay niya. Kahit sino naman sigurong anak. Pero aswang yung tatay niya. Sila. Pinagtangkaan niya si Manang Lina. Natural ipagtanggol ko siya. Sa tingin mo ba, nakakahalata na yun na kayo ang pumatay kay Don Noel? Ewan. Kung sakali man, hindi ako natatakot sa kanya. Kailan ba tayo alis dito? Sa isang gabi, aalis sila ni Cecil, di ba? Oo, nagpaalam na nga ako eh. Sabi ko, kunwari, uuwi ako sa amin sa probinsya. Basta stick tayo sa plano ha. Hihintayin ko kayo sa terminal. Itatawag ko na kay Sir ang plano natin. Sige, ako nang bahala kay Manang at Hana. Wala naman naging aberya sa pag-uwi namin. Hanggang sa pumasok kami sa kalye na papunta na sa mansyon. Hindi pa nagtatagal, bigla ko naatapakan ng preno na may humarang sa daan. Isang aswang. At hindi ito ordinaryong aswang. Isang tingin palang mukha na itong malakas. Mukhang demonyong itsura niya. Namumulang nalilisik ng mga mata. Kulubot ang maitim nitong balat. May malaking pangil at mahabang mga kuko. Ang katawan ay maskulado. Sa halip na matakot ay agad kami naghanda ni Abner. Natigilan kami nang dumating ang 4 pang aswang at tumayo sa likod niya. Kinuha namin ang mahabang baril ay tinatago namin sa backseat. Ang mga bala nito ay inorasyonan ni Manang Nina at Hana kanina. Ayon sa kanila, mas madaling mamatay ang mga aswang kapag tumanim sa katawan nila ang bala na may orasyon. Putya, ano to? Nasa impyerno ba tayo? Puro demonyo ah! May 2 pa sa likod. Ikaw sa harap, ako sa likod. Ikaw na gumamit ng mahaba. Cole! Bago bumaba ng kotse ay nag-fist bump pa kami. Pagkatapos ay pumwesto lang kami sa likod ng pinto ng sasakyan. Nakatutok ang AR-15 rifle kong hawak sa harap, habang si Abner naman ang kanyang .45 caliber na nakatutok sa likod. Hindi agad kami nagpaputok at nakiramdam. Ngumisi ang aswang na tila namumuno sa kanila. Tinitigan kong mabuti mukha nito. Lihim din akong ngumisi nang tuluyang nakilala ito. Tama ang hinala ko kanina pa. Ito'y walang iba kung hindi si Don Matias. Isang magandang gabi, mga Ginoo. Nagugutom na ang mga kasama ko, kaya ang sabi ko sa kanila ay dito mahanap ang pagkain nila. Magkasing itim ang budhi natin. Baka malason lang kayo. Mukha naman kayong mabait at mapagbigay. Mukhang mag-enjoy kami sa inyo. Tatang, mawalang galang na ha. Bakla ka ba? Baka ibang kain ang gusto nyo. Pasensya na ho ha, pero hindi kami pumapatol sa binabaing aswang. Nagpapatawa ka ba? Eh di tumawa ka. Sugurin niyo sila at kainin niyo bawat himay-may ng kanilang katawan. Nang biglang sumugod ang mga aswang ay sunod-sunod kami nagpaputok ni Abner. Ang bawat bala na pinapakawala ng baril na hawak ko ay direktang tumatama sa puso nila. Kaya kapag bumabagsak ang mga ito'y agad silang namamatay. Hindi lang 4 na aswang ang dumating. Marami pang sumugod sa amin. Nakita kong gulat sa mga mata ni Don Matias nang makitang isa-isang bumabagsak ang mga alipores nitong aswang. Nang maging abo mga ito ay napatingala ko sa langit. Bilog pa palang buwan, kaya binaril ko na binaril ang mga aswang. Nagkamali siya ng sinugod dahil hindi kami mga ordinaryong sundalo ni Abner. We are highly trained soldiers. Sinanay at hinubog sa mga matitinding labanan. Kaya naming humarap sa 20 kalaban na kami lang 2. Bukod doon, pareho kaming sniper. Dahil miyembro kami ng isang top secret organization ng militar, kung saan malalaking kaso ng patayan, droga, at kung ano pang high-profile cases na highly confidential.
Nagkamali ka ng pinunterya. Demonyo ka. Mauubos kayong lahat ngayong gabi. Kung talagang matapang ka, lumapit ka dito at harapin ako! Hindi ka pa ba nadala? Kung hindi ka sigurado na mapapatay mo ako, huwag mo akong hamunin! Masyado kang mayabang! Halika dito! Eric, wag! Baka mapahama ka! Kaya ko to! Basta i-cover mo ako. Sige, akong bahala. Patay na ang lahat ng kasama niya. Binabagong baril ko at binunot ang military knife. Nang tumayo ko sa harap niya ay agad sumugod sa akin ang aswang. Inatake niya ako gamit ang matalas niyang kuko. Kitang-kita kong galit sa mga mata niya. Alam ko na sa mga sandaling yon, naghihinala na siya na may kinalaman ako sa pagkamatay ng tatay niyang demonyo. Sa bawat kumpas ng kamay niya ay nagagawa ko ilayo ang sarili ko hanggang sa bigla ko siyang nahawakan sa braso at ibinalibag ko ng malakas sabay saksak sa dibdib nito. Mas hayop ka. Mas masahol pa ka sa hayop. Ikaw at ang mga aliporas mo. Sa dami ng pinatay niyo sa bayan na to, kulang pa ang buhay niyo bilang kabayaran. Masyado kang pabida! Ano ka ba dito sa bayan na ito? Ako lang naman ang karma mo. Parang papatayin kita! Nagawa akong kalmutin dito sa braso kaya ako napunot ang di oras ang patalim. Mabilis akong umatras palayo nang magawa nitong makatayo at sinugod ako. Ngunit sinalubong ko siya ng isang malakas na tadyak sa dibdib. Napasigaw ito sa sakit dahil tumama yun sa sugat niya. Nang makabawi agad ulit itong sumugod. Sa pagkakataon na ito, binigyan ko siya ng isang sidekick at isang mabilis na round kick. Halos sumbagis ito at gumulong. Lalo ito nang gigil sa galit. Sa pagkakataon na yon, ako naman ang sumugod sa kanya. Nang makakuha siya ng tiyempo, nagawa niya akong saksakin sa tagiliran sa may hawak sa leeg ko at tinangka akong kagatin. Pero bago pa niya magawa yon, inundayan ko na siya ng dalawang magkasunod at malalim na saksak. Mabayaran niyo lahat ng ginawa niyo. Ikaw ang magbabayad. Hayop ka. Hindi pa ito tapos! Hindi pa ito ang katapusan ko! Eric! Sa kanan! Bigla kong nabunot ang patalim at tumakbo palayo. May isang aswang na biglang lumabas sa isang masukal na halamanan at nagtangkang sumugod sa akin. Mabuti na lang at nakaantabay si Abner at agad itong nabaril ito. Ngunit ginamit yung pagkakataon ng aswang para tumakbo at tuluyan nakatakas. Susundan pa dapat ito ni Abner pero pinigilan ko na. Huwag mo na siyang sundan. Alam naman natin kung saan ang punta niya. Malalang tama ni Bossing ah. Mukhang pinuruhan mo. Kaya nga eh. Tutuloyin ko na dapat yun. Sayang. Di bale. May pagkakataon pa tayo hanggang bukas. Teka pare, Oh, may tama ka sa tagiliran. ayos lang ako. Malayo sa bituka. Kinaumagahan, nang mabalitaan ng mga residente na marami na naman ang napatay na aswang ay nagbunyi sila. Dinig hanggang doon sa bahay ang masaya nilang pagdiriwang. Ang masayang sigawan at palakpakan. Mga tunog ng iyak dahil sa sobrang kagalakan. Mga nagsasabing, sa wakas, malapit na tayong makalaya sa takot na matagal na tayong ginagawang alipin. Doon naman sa bahay ay kumilos ako na parang normal. Kumain ng umagahan, naglinis ng kotse at naghintay sa maaaring lakad namin sa araw na yon. Pinakikiramdaman ko si Don Matias. Wala itong kibo pero nararamdaman ko na nakasunod siya ng tingin sa akin. Maya-maya ay pumunta na ako sa kusina. Habang naroon ako ay isang maliit na papel ang palihim na inabot sa akin ni Manang Lina. Galing yung kay Hana at sinabing naghihintay daw siya sa bodega. Papunta na sana ako doon nang bigla akong tawagin ni Don Matias. Eric, Yes, sir. kumusta? Balita ko, hinarang daw kayo ng mga aswang kagabi. Opo. Pero huwag kayong mag-alala. Naayos na po namin yon. Naiilan na lang ang mga aswang na natitira dito. Malapit na sila maubos. Matatapos na ang kasama nila. May tama ka raw? Mababaw lang po.
At ginamot rin agad ni Manang Lina. Hindi ko akalain na ganun kakatapang. Kailangan po eh. Ang mga gaya nilang aswang ay sugo ng demonyo. Ang mga demonyo ay walang puwang sa mundong ito. Ang dapat sa kanila ay pinapatay at ibinabalik sa impyerno. Hindi katanggap-tanggap na buhay ng mga inosenteng tao ang nasasakripisyo para lang maipangtawid sa kanilang gutom. Isang malaking kalokohan. Pero hindi kailanman mawawala ang kasamaan sa mundo. Totoo naman po yun. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong gagawin. At hahayaan na lang silang maghasik ng lagim. Kaya nga ho tayo may batas. Para umusig at parusahan ang nagkakasala. Para sa mga aswang, kamatayan. Sige na, umalis ka na. Kinumusta lang kita. Kayo po, kumusta? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko po kayong dumating kagabi. May sugat po yata kayo sa dibdib. Hindi namin alam na lumabas kayo. Ha? Ano? May pinuntahan lang akong kaibigan ko dyan sa malapit. Natsimpuhan din ako ng aswang at muntik na akong mapatay. Sige po. Magpahinga na po kayo. Mula doon sa dining area ay dumaan ako sa kusina palabas sa likod bahay. Nagmamadali akong pumunta sa bodega. Bago pumasok, lumingin muna ako sa paligid. Na makasiguro ako na walang tao, saka ako pumasok sa loob. Pagdating ko doon, hinanap ko agad si Hana, pero wala siya sa likod ng pinto. Hana? Hana? Nandito ako sa likod. Hana? Eric, kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Yung sugat mo. Ay, okay lang ako. Ginamot naman agad ako ni Manang Lina. Itong sugat ko okay na. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Siya nga pala, maganda ka. Mamayang gabi aalis na tayo. Talaga? Oo. Nauna nang umalis si Abner, pero nakaantabay siya kasama ng grupo namin. Para sakaling may humabol sa atin, nakanda sila. Si Manang Lina. Isasama natin siya. Nasabi ko na rin sa kanya ito. Sige, maghahanda na ako ng mga gamit ko. Sa wakas, Eric, masasagot na rin ang dasal ko. Kunding tiis na lang, Hana. Makakalaya ka na rin. Ana? Ana? Si Matias. Dito, bilis. Diyan ka dumaan papunta sa labas. Ako nang bahala rito. Nagmadali kaming pumunta sa sulok. May maliit doon na siwa na kasyang isang tao. Doon ko siya pinadaan at nagkunwari ako may kinukuhang gamit. Maya-maya, pumasok doon sa loob si Matias. Nagdududang tingin at hindi maipintang mukha. Lumingon siya sa paligid at tinignan ang bawat sulok kaya lumapit na ako sa kanya. Sir, may kailangan po kayo? Siya na, nasaan siya? Naamoy ko dito ang pabango niya. Lumabas na po kanina pa. Galing siya dito kanina, may hinanap na gamit pero umalis din. Sigurado ka ba? Oo po. Matias? Naandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba pumupunta? Naroon lang ako sa kwarto ko. Ano bang problema mo? Umaming ka sa akin. Umaming ka sa akin, babae ka. May lalaki ka, no? Pinagtataksilan mo ako? Palagi ka na lang nawawala. Pinagtataksilan? Sabihan mo ulit ako niyan kung may relasyon tayo. Wala tayong relasyon. At kahit kailan, hindi ako pumayag sa kasal na to. Pinapuwersa mo lang ako. Wala akong pakialam. Narito ka sa pamamahay ko, kaya akin ka. Handa na ang lahat sa kasal natin, kaya wala ka na magagawa. Hindi mo ako pagmamayari. Mamamatay muna ako bago pa matuloy ang lintik na kasal na yan. Ano bang gusto mo sa akin, ha? Bakit akong kinulong mo dito? Dahil ikaw ang gusto ko maging reyna sa bahay na ito. Ayaw mo ba ng pera? Mga alahas at mamahaling gamit? Inahong kita sa hirap. Kaya hindi ba, dapat lang na magpasalamat ka? Kalokohan! Hindi ko gusto ang yaman na sinasabi mo. Isaksak mo lahat yan sa baga mo. Kidnapper ka. Napakasama mo. Kinidnap mo ko. Gaya ng kung paano niyo kinuha ang kapatid ko. Si Marie. Nasaan siya? Sinabi nang wala akong alam dyan. Sinungaling ka! Alam kong alam mong tinutukoy ko. Nasaan ang kapatid ko?
Alam mo bang yun lang ang dahilan kaya ako natatagalang tumira sa impyernong bahay na to? Hindi kaya sabihin mo sa akin kung saan niyo dinala ang kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Halika! Hindi ka titigil! Halika dito! Iwan mo ako! Iwan mo ako! Halika! Sandali lang po, sir. Huwag kang makikialam dito! Kung hindi ay sasamahin ka sa akin, bodyguard lang kita! Mula doon sa bodega ay kinaladkad ni Matias si Hana paakyat sa kwarto nito. Makikialam sana ako, pero pinigilan ako ni Manang Nina. Lihim kong kinuyom ang mga kamao ko. Nagulat ako nang bigla siyang sampalin ni Matias ng 2 beses. Dahil doon, hindi na ako nakapagpigil at umakyat ako. Sasampalin pa ulit sana nito si Hana pero agad ko na siyang pinigilan. Hinarang kong sarili ko sa kanya at halos na itulak ko palayo si Matias. Sinabi ko lang huwag kang makialam! Pasensya na, sir. Pero hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Hindi na ho tama to. Pinipendeho ako ng babaeng yan. Hoy, Hana. Itong tatandaan mo. Kapag naalaman ko kung sino ang lalaki mo, papatayin ko siya. Subukan mo kung ayaw mong ako mismong pumatay sa'yo! Animal ka! Mamatay ka ng matanda ka! Sana mamatay ka na, boy! Abat... Nang mga sandaling yon, tuluyang humulagpos ang itinatagong galit ni Hana para kay Matias. Nakilala ko siya na lagi mahinahon, pero ngayon, daig pa niyang tigre sa sobrang galit sa matanda. Kung may patalim siguro siyang hawak, nasaksak niya na si Matias. Ilang sandali pa, lumabas ng silid si Cecil at humarap sa ama. Leave her alone, Dad! Hayaan mo siya sa lalaki niya! Hindi ka naman mahal ng babaeng yan. Bakit mo pinipilit? Huwag kang makialam dito, Cecil! May pakialam ako. Dahil kapag natuloy ang kasal niyo at namatay ka, may kahati pa ako sa mamanahin ko. Bastos kang bata ka! Buhay pa ako pero nag-aabang ka na kagad ang mamanahin mo! Oo! Ang totoo, hinihintay ko na lang din kung kailan ka mamamatay. Kahit sa pera mo man lang ay may pakinabang ako sa iyong matanda ka. Hana, kung aalis ka, sabihin mo lang sa akin at tutulungan kita. Huwag mo nang hanapin ang kapatid mo. Matagal na siyang patay. Kung ganon, totoo nga. Oo! Sa tingin mo? May magtatagal kasama tong matandang to at ang tatay niya? Wala! Hindi mo naman siya nakasama ng matagal kaya madali mo na lang makakalimutan yon. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Umalis ka na dito. Pakialam, Mera! Ginagalit mo talaga ako. Lina, ikandado mo ang pinto ng kwarto ni Hana. At ikaw na bata ka, halika dito. Tingnan ko ang tapang mo. Demonyo ka! Kayo ng tatay mo, demonyo! Sinusumpa kitang animal ka! Isang araw ay lalamunin ka rin ng lupa! Sa hindi malamang dahilan ay hindi tumuloy sa pag-alis si Matias ng araw na yon. Pasado 7:00 ng gabi nang makatanggap ako ng tawag mula kay Abner. Ayon sa kanya, daroon siya sa labas ng baryo at naghihintay sa amin. Kailangan na naming umalis, kaya pinuntahan ko na si Hana na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Si Manang Nina at Naya ay nauna ko ng pinaalis ng maliwanag pa. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay. Madilim doon at wala kahit anong senyales na naroon si Matias. Nagmadali ako umakyat pagkatapos sa sinira kong padlock gamit ang baril ko na may silencer. Nang pumasok ako doon, nakita ko si Hana na nasa sulok. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumakbo palapit at mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Nasaan ang mga gamit mo? Eto, Halika na. Naghihintay na sila sa atin. Nagmadali kaming bumaba at tumakbo palabas sa bakuran, pero bago pa man din kami makalapit sa gate, mula sa gilid ng bahay ay lumabas si Matias at humarang sa daraanan namin. Ngumisi siya at umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tawa nito na parang demonyo galing sa ilalim ng lupa. Pagkatapos sa harap namin, unti-unti siya nagbago ng anyo at naging aswang.
Mga taksil! Alam mo, si Eric ang lalaki mo, Hana. Matagal na akong nakakalata sa inyong dalawa. Anong palagay niyo sa akin? Tanga, ha? Ikaw lalaki ka. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo? Nagalawin mo na ang lahat. Huwag lang si Hana! Akong umakit sa kanya, Matias! Ako muna nagpakita sa kanya ng motibo! Mga walang hiya kayo. At sa sarili ko pang pamamahay, alam ko na kayo rin ang pumatay sa ama ko. Magbabayad ko ng dalawa. Huwag mo kaming sisihin dahil sa una pa lang alam mong ayoko sa'yo! Nang makilala ko si Eric, nakita ko sa kanyang pag-asa. Inakit ko siya. Alam mo kung bakit? Dahil masigit siya sa lahat kesa sa'yo! Ayoko magpakasal sa matandang amoy lupa na gaya mo! At hindi ako magpapakasal sa demonyo nagpapatay sa mga magulang ko! Nagagalit ka dahil napatay namin ang tatay mo? Kung ganon, amanas na tayo! Dahil ikaw rin ang pumatay sa pamilya ko! Kaya, umalis ka sa daraanan namin. Bigla kong binaril si Matias. Tinamaan ko siya ng isa. Pagkatapos ay nakatakbo siya at nagtago. Sinamantala namin ito at nagmadali kaming tumakbo palabas ng bahay. Hanggang sa matigilan ako nang marinig namin ang malakas na sigaw at iyak ni Cecil na humahabol sa amin. Ang mga sumunod na narinig namin ay siya nagpatigil sa amin, lalo na kay Hana. Ate! Ate Hana! Ako to! Si Marie! Marie? Ikaw si Marie? Gusto ko lang natawagin ka sa ulat huling pagkakataon. At para sabihin sa'yo na matagal mo nang nahanap ang nawawala mong kapatid. Ako yun. Pero matagal nang pinatay ni Don Noel at Don Matias ang buong pagkatao ko. Alam ni Manang Lina ang lahat. Siya ang magsasabi sa'yo. Marie! Hana! Biglang bumitaw sa akin si Hana at tumakbo palapit kay Cecil. Pagkatapos ay nagyakap ng mahigpit ang magkapatid. Malakas na umiyak ang dalawa at tila ayaw nang humiwalay pa sa isa't isa. Ayaw ko mang gawin. Kinakailangan kong hilahin si Hana palayo dahil anumang oras, tiyak na lalabas muli si Matias. Halika na, Hana. Maabutan nila tayo. Sandali lang. Marie! Marie, sumama ka na sa amin. Please, halika na! Hindi na, ate! Wala na akong kinabukasan. Sirang-sira na ang pagkatao ko. Wala nang natira sa atin. Inubos na nila lahat. Sorry ha. Sorry sa pagtataray ko. Sa kamalditahan ko sa'yo. Sinadya ko yun para itaboy ka at iligtas ka mula kay Matias. Hana! Bumili ka rito! Hana, halika na. Tumakbo ka na, ate! Takbo! Walang nagawa ang magkapatid kung hindi ang bitawan ng kamay ng isa't isa. Tumakbo kaming dalawa palayo. Eksakto lumabas si Matias at sinubukan kaming habulin. Pero hinarang ni Cecil ang sarili niya. Sa isang iglap, nagulat na lang kaming dalawa sa mga sumunod na nangyari. Biglang sinaksak ng aswang si Cecil sa tiyan ng ilang beses at huli sa dibdib hanggang sa bumagsak ito. Marie! Marie! Mga kasama! Patayin ang dalawang yan! Pare! Halika na dito, Hana! Nang lumingon ako sa likod ko ay naroon na si Abner at mabilis niyang ibinato sa akin ang AR-15 rifle ko at agad kong inasinta sa puso si Matias. Habang si Hana naman ay kasama si Manang Lina na takot na nagtatago sa likod namin. Kasabay ng bawat kalabit ko ng gatilyo ay ang galit na naipon sa puso ko para sa mga biktima ng mag-amang aswang. Yun na ang ikatlong gabi ng kabilugan ng buwan. Sa bawat balang tumatama sa puso ng mga aswang ay nagiging abo sila. Sumugod kayo! Walang makakalabas ang buhay dito!
Gago kang aswang ka! Pinapauwi ka na ni Satanas sa impyerno! Bossing, panahon na para mag-retire ka. Ubus na ang mga alipores mo. Hindi pwede mangyari ito. Nangyayari na, Matias! Mamamatay ka na! Walang hinto hanggat hindi sila naubos. Hindi kami tumigil hanggat hindi namin napapatay lahat ng sumusugod na aswang. Sa bawat aswang na tumatakbo sa amin ay walang awa namin pinapatay. Hanggang sa ilang sandali pa, sa huling putok ng baril at sa huling aswang na bumagsak na wala ng buhay. Wala na si Don Matias at ang mga aswang. Tuluyan ang nakalaya ang bayan na yun. Nagsilabasan ng mga tao, nagdiwang at naiyak sa labis na tuwa. Pero may isang puso ang nagluluksa sa kabila ng kalayaang nakamit. Sinundan ko si Hana nang tumakbo siya papunta kay Cecil, kung saan naabutan namin siya na nag-aagaw buhay pa. Marie! Marie, kumapit ka lang. Dadalhin ka namin sa ospital. Ate. Pagod. Hindi. Pagod na ako. Ate. Hayaan mo na ako. Hayaan mo na ako. Pahinga. I'm sorry. I'm sorry kung hindi kita nakilala. I'm sorry. Ate. Masaya ako. Nakilala kita. Bago ako mawala. Mahal kita. Ate, mahal na mahal din kita, Marie. Mahal na mahal din kita. Umugot ng malalim na hininga si Cecil hanggang sa unti-unting tumigil sa pagtibok ang puso niya. Umiyak ng malakas si Hana habang yakap ang wala ng buhay niyang kapatid. Habang ako'y nasasaktan na nakikita siya sa ganong kalagayan. Hindi ko maisip kung gaano kasakit yon para kay Hana. Ang malaman na ang kaaway mo pala, ang kapatid mo. Pero huli na ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin ako na kahit sa huling sandali ay nagkakilala sila. Eric, bago tayo pumunta ng Maynila, pwede ba natin siyang ilibing muna? Gusto kong mailaga kang mga abo ni Marie sa tabi ni nanay at tatay. Sige, kung yan ang gusto mo. Manang Lina, bakit hindi mo sinabi sa akin na si Cecil palang kapatid ko? Alam mo na hinahanap ko siya. Tsaka paano niya nalaman na siyang kapatid ko? Patawarin mo ako, Hana. Yun kasi ang bilin sa akin ni Cecil. Huwag ko daw sabihin sa'yo ang totoo. Dahil ayaw niyang madamay ka sa impyernong buhay niya kasama ang mag-amang yon. Nang dumating ka dun sa bahay at nalaman niya na may nawawala ang kapatid na eksakto sa edad niya at araw ng kapanganakan niya, naghinala siya dahil gusto na rin niya kayong hanapin at makilala noon pa. Pina-DNA test niya kayong dalawa. At dun niya nalaman ang totoo. Saan siya tinago ng mag-amang yon? Sa Amerika. Dun siya tumira hanggang sa magdalaga siya. Kahit kailan ay hindi anak ang tingin ni Matias sa kanya, mas lalo na si Don Noel. 13 anyos pa lang si Cecil nang napansin ko na kursunada na siya ni Don Matias. Hinihintay niya itong magdalaga. Pinaalagaan niya ang katawan nito hanggang susumapit na ang 18 years old. Doon na nagsimula ang kalbaryo niya. Harinihinan siyang ginahasat ng mag-ama. Minsan, sabay sila sa pambababoy kay Cecil. Halos mabaliw siya nung una pero katagalan ay namanhid na siya. Ang gusto ng mag-ama ay mabuntis siya at manganak ng bagong lahi ng aswang. Pero sa tuwing nagbubuntis si Cecil, ay lihim niyang pinapalaglag ang mga bata. Kulang pa sa kanilang salitang demonyo. Mga hayop. Mga hayop sila. Ang importante ngayon ay patay na sila. Pinagbabayaran na nila ngayon ang lahat ng kasalanan nila.
Ngayong wala na rin si Marie, panahon na para ang pagtuunan mo ng pansin ay ang sarili mo. Sigurado ako na yan ang gusto ni Cecil na gawin mo. Matapos naming maipakremate ang mga labi ni Marie o Cecil, ay isinama ko si Hana sa Maynila at doon kami tuluyan nagsama. Habang si Manang Lina at Naya ay mas piniling bumukod ng ibang tirahan. Ilang buwan na nakakalipas at habang tumatagal na nagsasama kami, ay mas nakikilala namin ang isa't isa. Siyempre, hindi mawawala ang away o hindi pagkakaunawaan. Pero gaya rin ng ibang normal na mag-asawa, ay inaayos namin ito at napag-uusapan. Dahil malapit lang sa kampo ang bahay ko, nang makalabas ako ng opisina ay wala pang 10 minuto nakauwi na kaagad ako. Napangiti ako at nadatan ko si Hana na nagluluto. Matapos naming kumain ay sabay pa kami naligo. Habang nagsusuklay siya ng buhok, yumakap ako sa kanya mula sa likod at hinalikan niya sa leeg. Inaanto ka na? At bakit? Wala naman. Baka lang kasi gusto mo ng... Paano kung ayoko? Sige na, babe. Pampatanggal lang ng pagod. Mahal na mahal kita, Eric. Mahal na mahal din kita. Habang buhay akong magpapasalamat dahil sa pagliligtas mo sa akin. At habang buhay akong magpapasalamat sa Panginoon dahil ibinigay ka niya sa akin. May dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Walang nagkataon lang. Dinala ka ng Diyos kay Matias para magkakilala tayo. Pag mo akong iiwan, Hindi mangyayari yon. Nang maghinang ang labi namin ay agad ko siyang binuhat at inihiga sa kama. Doon kami nagsalo sa isang mainit na sandali. Sa tuwing may namamagitan sa amin, wala kaming halong pagsisisi. Masaya kami ni Hana. Parang sarili namin ang mundo. Matapos ang mainit na pinagsaluhan namin, ay bumaba ako sa tabi niya at niyakap siya. Nasabi ko na ba na isang teacher si Hana? Nahinto lang siya sa pagtuturo dahil kinuha na siya ni Matias. Kaya nang makarating kami dito sa Maynila, ay agad siyang nag-apply ng trabaho at pinalad na matanggap. Gaya ko, malapit lang din ang paaralan kung saan siya nagtuturo ng grade 6 pupils. Malapit na rin ang civil wedding namin. Ngayon, nagdesisyon na kami na tuluyang magsama. Agad ako nag-propose sa kanya at binigyan siya ng sing-sing. babe, akala ko pagod ka. Kapag nahalikan na kita, nakakalimutan ko ang pagod ko eh. Nagutom tuloy ako bigla. Halika, baba tayo. Kainin natin yung pasalubong mong burger. Sige. Nagbihis kaming dalawa at bumaba sa kusina. Habang kumakain kami, natigilan kami na may biglang kumatok. Nagkatinginan kami, lalo na't pasado 11:00 na ng gabi. Wala naman na kaming inaasahang bisita. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang baril ko. Pagkatapos ay pasimpleng lumapit sa bintahan at sumilip. Eric? Hana? Ay, sus, si Manang Lina at Naya lang pala. Kinabahan pa ako. Gabing-gabi na. Baka may nangyari. Buksan mo, bilis. Oo. Oh, Manang Lina, napasugod kayo. Magandang gabi, Eric. Hana, pasensya na kayo at biglaan akong napapunta dito. May nakalimutan kasi akong sabihin sa inyo eh. Sige po. Ano yun? Pasok kayo, Manang. Nakalimutan nyo na may isa pang aswang na natira. Oh, Eric! Pucha! Pasensya na kayo, pero kailangan kong ipaghiganti ang pagkamatay ni Matias. Naya! Anak! Patayin mo sila! Pinatay niyong daddy ko! Mabilis akong nagpaputok ng baril, pero maliksing nakaiwas ang batang aswang. Tumalon ito ng tumalon at kahit anong asinta ko sa kanya. Mabilis siyang nakakaiwas kaya hindi tumatama ang bala sa kanya. Hanggang hindi ko na malaya nakalapit na pala siya sa akin. Nagulat ako. Nagbigla akong saksakin ito sa tiyan ng 2 beses. Kaya bumagsak ako sa sahig. Dahil doon ay lalong napasigaw si Hana. Kumuha siya ng kutsilyo. Eksaktong pagtalon sa kanya ng batang aswang ay sinaksak niya ito sa dibdib.
Hayop ka! Naya! Anak! Traitor ka! Kakampi ka pala ng aswang na yon! Mahal ko si Matias! Noon ay ako ang laruan nilang mag-ama. Hindi totoo ang kwento ko tungkol sa asawa ko. Wala akong asawa dahil buong buhay ko ay nilaan ko sa pagsisilbi kay Matias. At ang nangyaring pagsugod ng aswang kay Naya, isa lang yung palabas dahil gustong makita ni Matias kung gaano kalakas makipaglaban si Eric at Abner. Minahal ko siya kahit ano pa siya. Nang ipagamit niya ako sa ama niya, ibinigay ko ang sarili ko dahil doon siya magiging masaya. Hanggang sa nasanay na rin ako at nagustuhan ko ng ginagamit nila ako. Pero pinalitan nila ako at si Cecil ang pumalit sa posisyon ko. Sinubukan kong kumbinsin si Tandaan na ako ang ipakasal kay Matias at patayin ka na lang nila. Pero ayaw sa akin ni Tandang Noel. Mahigpit siyang tumutol lang sabihin ko na ipakasal kami dahil may anak na kami. Ang gusto nila ay ikaw! Dahil mas bata ka at mas kaya mong magdala ng anak. Kaya gumawa ako ng paraan para mamatay si Noel. Isang palabas lang pala na muntik ka na niyang patayin sa basement? Oo, dahil ayaw niya sa akin. Ang buong akala ko ay kaya kayong patayin ni Matias. Pero Mahina ang pinagmamalaki mong aswang! kung alam ko lang na gano'n ang kahinat na ng lahat, sa una pa lang sana ay sinabi ko na kay Matias ang relasyon niyo! Hayop ka? Ikaw ang nagsabi sa kanya? Pati ang pagpatay ko kay Don Noel? Oo! Dahil nangako ako sa kanya ng buong katapatan. Naya! Patayin mo na sila! Wag! Hana! Sige anak! Kainin mo sila! Nakugutom na ako, Nay! Sa kabila ng panlalaban ni Hana ay nagawa siyang saksakin ng batang aswang sa dibdib. Nalumo ako't napaiyak nang makita ko siyang bumagsak sa semento nang nakapikit at hindi na gumalaw. Sa kabila ng malalim na tama ko, gumapang ako at kinuha ang baril. Pero mabilis yung naagaw sa akin ni Manang Nina at binaril ako sa likod sa si Hana. Ako lang pala ang makakapatay sa inyo! Hoy, tanda! Nakalimutan mo yata nakasali ako sa eksena! Papatayin kita! Sumama ka sa tatay mo sa impyerno! Mag-field trip kayo doon! Sa isang iglap ay bumagsak si Manang Nina, patay, at dilat ang mata ng bumagsak ito matapos tamaan ng 3 bala sa likod. Sunod naman bumagsak sa ibabaw nito ang wala ng buhay na si Naya. 3 beses pang binaril ito ni Abner sa ulo para siguradong patay. Umiiyak na sinubukan kong gumapang palapit kay Hana. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, Miss Amy, na baka yun na ang huling sandaling makita ko siya. Hana, gumising ka! Hana! Pare, kapit lang. Mga kapitbahay! Hana! Tulong! Hana! Hana! Dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata matapos ako maalimpungatan at narinig ang mga boses sa paligid ko. Nang maalala ko si Hana, ay biglang nagising ang diwa ko. Akma akong tatayo pero biglang nanakit ang katawan ko. Doon ko naalala mga sugat ko sa katawan. Natigilan ako nang makita ko sa kabilang kama si Hana. Gising, ligtas at nakangiti sa akin. Hana, babe, Huwag kang masyadong kumilos. buhay ka. Siyempre. Hindi ko pa daw oras, sabi ni Lord. Welcome back, pare. Pare, salamat sa pagliligtas mo sa amin. Pero paano mo nalaman? Napadaan ako dun sa bahay niyo kahapon, maaga pa lang. Tapos nagtaka ako na nakita ko si Manang Lina doon. Kasama niya yung bata eh. Parang nagmamanaman sila kaya kinutuban na ako. Pinabantayan ko habang may ginagawa ako sa opisina. Nasa kanto lang ako nung tinawagan ako nung nagbabantay sa kanila na pinasok daw kayo dito. Kaya nagmamadali akong sumugod. Utang namin siyang buhay namin, Abner. Wala yon. Hindi na kayo iba sa akin.
Ang mahalaga, ligtas kayo. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw kami. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ganun din ang sabi niya sa'yo. Sandali lang. Kami? Buntis ako, Eric. 5 weeks na daw sabi ni Doc. Talaga? Magkaka-baby na tayo? Oo. Salamat sa Diyos at hindi ako sa tiyan nasaksak. Natakot ako. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi pa mangyayari yon. Matagal pa. Magsasama pa tayo hanggang sa pagtanda natin, di ba? Makikita pa natin ang mga magiging apo natin. Ikaw ang pinakamagandang pangyayari na hindi ko inaasahan na dumating sa buhay ko. Hindi ako nagsisisi na sumugal sa'yo. Mahal na mahal na mahal kita. Kayo na magiging mga anak natin. Mahal na mahal din kita. Sa bawat misyon na tinatanggap ko, alam ko nang isang pa ako ay nakalibing na sa hukay. Handa ako mamatay sa ngalan ng tungkulin. Pero nang makilala ko si Hana, ay nagbagong pananaw ko sa buhay. Gusto kong lumaban para mabuhay at pakauwi sa kanya at sa mga anak namin. Sa ngayon ay maayos at tahimik na kami nagsasama. Teacher pa rin siya at sundalo pa rin ako. Hindi na lang ako tumatanggap ng mga delikadong misyon ngayon dahil ayoko nag-aalala sa akin ng pamilya ko, lalo na ang asawa ko. Pero sa misyon ko kay Don Matias, natutunan ko kay Hana at Cecil ang salitang sakripisyo. Sa ngalan ng pagmamahal sa pamilya, kahit ano ay kaya nilang gawin. Kahit pa ang kapalit nito ay sarili nilang buhay. Sana'y may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Nagmamahal, Eri.